Magandang umaga po sa lahat. Magandang hapon na pala. Ako po si Toto Tirador. Ang aking expertise po sa batas, sa pag-analisa, ay aking sinusugal dito at sigurado po ako na lahat ng sinasabi ko ay nakabase sa kung ano ang dapat. Analysis lang po ito, ha? At saka kukuha tayo po sa tinatawag na mga pangyayari, detalye. At hindi po tayo umaasa sa mga fake news. But nevertheless, nais ko lamang na sasabihin sa inyo na ano na ngayon, pang 20, 29, 24, tuloy-tuloy ako umiinom ng aking stem cell capsule. Okay. Tingnan niyo yung mukha ko, ikukumpara ko ito sa nag-umpisa ako. At saka ngayon, parang hindi na ako nagsasalamin, no? Ibig sabihin, malinaw na paningin ko. Makakabasa na tayo. Pero anyway, bagong lahat, ako po si Engineer Dr. Toto Tirador. Ang sa ating pag-usapan po ay patungkol po sa ICC. Alam mo, napakinggan ko uli si Solicitor General Minardo Guevara na yung abogado ng Pilipinas. At siya po, napakinggan ko siya, nakuha ko ang kanyang ibig sabihin, napakatapang at napakalakas ng argumento niya. At kung babasihan natin ito, magre-resulta ito sa pagpapanalo ni Digong sa kaso niya sa ICC. Nakakalungkot. Mananalo siya na hindi makakaroon ng paglilitis sa mga ebidensya. Bakit po? Ang paglilitis sa ebidensya sana, doon mabibigyan natin katarungan kung sino man ang mga namatay. Ang problema lang ho, wala na pong authority. Makita ninyo ang aking analysis, wala na pong authority ang ICC sa Pilipinas. So bago mo malilitis ang isang tao, kailangan muna, papaliwanag ko mamaya, kailangan muna may authority ang ICC sa bansa kung saan nanggaling ang tao at kung saan nangyari ang insidente. Dito, ipapaliwanag ko sa punto lang po ng batas. Huwag po kayo magalit sa akin kasi punto lamang po ng batas ang aking pinaglalaban. Ayoko po na mangyayari na ginagawa na sa ngalan lamang na ikaw ay naghahabol ng katarungan. Nang tingin mo sa iba, ikaw lamang may karapatan sa katarungan kasi maraming namatay. Pinapairal mong damdamin mo at hindi mo na tinitingnan ang kailangan na dapat lahat may proseso. Ay, pwede ba gawin yun? Sa korte natin sa Pilipinas, hindi po mangyari. Kaya po yung pag-asa na lang, kung ako tanongin nyo, ako lang, opinion ko lang ito. Kung ako tanongin ninyo, ang pag-asa na lang ng mga biktima ay magsampa ng kaso sa Pilipinas na korte. Nagla-live ako? Manood ka muna. Yung asawa ko tumawag. So anyway, ang sa akin lang po, hindi po ako didiis. Sinasabi ko lamang ang katotohanan kung ano mangyayari. Kaya para maparusahan natin si Duterte, dapat magsasagawa na si Bongbong ng proseso na umpisahan na ang kaso sa ilalim ng Republic Act 9851. Sasampahan si Duterte sa Pilipinas, hindi sa ICC. Ang ICC, I'm sorry to tell you, mananalo lang si Digong doon. At kung mananalo si Digong doon, baka papasok pang double jeopardy at hindi na siya makakasuhan ulit. Kaya pinaka-the best na gagawin ng Pilipinas ay mag-file sila ng manifestasyon na hihimukin ang ICC na bitawan na lang, kausapin nila ang prosecutor ng ICC na bitawan na lang ang kaso. At dito na lang sa Pilipinas, lilitisin si Digong. Mas maganda pa yan. O ito, pakinggan niyo kung bakit matatalo sila kay Digong sa kasong ito. Naimbagamalim sa mga kapsat ko dyan sa Ilocos, kay Marmi Bautista dyan sa Ilocos sa Pangasinan, naimbagamalim. Pag-usap tayo mamaya, ha? Kasi asikasuhin ko yung kaso mo, magsasampa tayo ng motion, i-dismiss natin ang kaso na sinampa sa iyo at ihingi po tayo ng tinatawag na ibalik ka sa payroll. Si Marmi Bautista po ay siyang
nakausap ko na isang whistleblower na siya po nag-expose sa mga ghost students diyan sa Pangasinan. Okay, kay Jigger Yarte, yan talagang hindi na ako patumpik-tumpik nito. Wala ta akong magagawa. Ganon talaga mangyayari. Na mananalo talaga si Digong dito. Nuilon, Ayan at Chinsa, pero sabi ni BBM, Senator Paul, kahit anong pang sabihin ni BBM, pwede ko sabihin, kahit luluha pa sila ng dugo, hindi sila mananalo. Ganon na po kasimple. Okay? So, ito po umpisa natin. Makinig po kayo bago ko iparinig ang sinabi ni Solicitor General Minardo Guevara. Ganito po yun. Sa ilalim po ang binabasya natin batas sa Rome Statute. Ang Rome Statute po yun ang bumuo ng International Criminal Court. Therefore, kahit anong gagawin sa lahat sa korte, lahat po dapat sundin kung anong inutos ng Rome Statute. Una, bago ko ipakita ang Rome Statute, nais ko muna i-summarize bakit wala ng authority ang ICC sa kaso. Number one, para magkaroon po ang ICC ng authority sa mga kaso, kailangan po na ang bansa na kung saan nangyari ang nagawang krimen at kasapi pa at citizen pa ng bansa yan ang gumawa ng krimen, kailangan muna ay kasapi ng ICC ang bansa. Tanong, kasapi ba ang bansa sa panahon na nangyari ang insidente mula noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019? Kasapi. Bakit kasapi? Kasi pumasok tayo. Sumali tayo. At ito po ay sa panahon ni Noynoy at nagpalabas po ng ratification ang Senado. At kaya napasok tayo mula sa November 1, 2011. Pinasok kasi ang ating pagpayag noong August 2011. So 2 buwan bago finally tinanggap ng ICC ang ating pagiging kasapi o member ng ICC. Ngayon, may nangyari. Naawa ako sa mga namatay. Mula ng 2011, actually, bago pa mag-2011 November, marami na pong pinatay dyan sa Davao. Tinuturo ang Davao Death Squad. Tinuturo din may mga pulis na kasapi rin sa pagpapatay. Ang Davao Death Squad dyan ay nirepresenta ng mukha ni Edgar Batubato. At ang mga pulis naman na kasapi sa patayan dyan ay nirepresenta si SPO3 Arturo Las Cañas. Sa totoo lang, naniniwala ako na totoo sinasabi nila. Kaya, ang mga batas, ang mga pangyayari mula noong November 1, 2011 at hanggang March 16, 2019 kung saan umalis ng Pilipinas ay sa totoo lang, kasama yan sa mga kaso na tinitingnan ng ICC dahil may jurisdiction o may authority ang ICC sa paglilitis ng kaso ng crime against humanity. Kasi crime against humanity yun. At ang iba pang kaso na hinahawakan na eksklusibo na mayroong authority ang International Criminal Court ay yung war crimes. Tapos, ang genocide. Tapos, yung crime of aggression. Ang aggression, panglulusob. Kagaya sa Russia, nilusob ang Ukraine. Kaya kung naging kasapi ng ICC ang Russia at saka Ukraine, pwedeng kakasuhan, sasakupin ng ICC ang paglilitis kay Putin na siya nag-utos na lulusubin ng Ukraine. Yan yung pinaka-basic natin. Ngayon, bakit hanggang March 16, 2019 lamang? Sapagkat po, noong March 17, 2018,
ay nagsampa si Digong nung siya pang Pangulo ng Pilipinas ng tinatawag na notice. Aalis na kami, notice of withdrawal. Binigay po yun sa opisina ng Secretary General ng United Nations. So, sang-ayon sa Article 127 ng Rome Statute, aalis na ang Pilipinas sa International Criminal Court. At walang kakayahan ang Rome Statute para pigilin kasi karapatan ng Pilipinas yun. Yung pag-alis ni Digong sa Pilipinas mula sa ICC ay kinontra yan ng mga senador. Kagaya si Senator Kiko Pangilinan. Marami po sila ng mga senador na ayaw na umalis ang Pilipinas sa ICC. Kaya umabot sa Supreme Court ang kaso. Kinwestiyon nila ni Kiko Pangilinan sa Supreme Court ang pagtanggal, pag-alis ni Digong ng Pilipinas sa ICC. Ano ang desisyon ng Supreme Court? Ang desisyon ng Supreme Court natin ay moot and academic na questionin ang pag-alis ng Pilipinas na ginawa ni Digong mula sa ICC. Bakit moot and academic? Ano sabi ng Supreme Court natin na sinulat sa desisyon na sinulat ni Marvick Lunin, Justice Marvick Lunin? Sinabi niya na dahil tinanggap na ng ICC ang pagkalas ng Pilipinas, wala nang magagawa ang Supreme Court. Hindi kayang utusan ng Supreme Court ang ICC. So, ganun po nangyari. So, ibig sabihin, natalo man sila ni Kiko Pangilinan sa kaso, nagbigay ng kautusan ang Supreme Court natin. Kahit naman ay nag-withdraw ang Pilipinas, may obligasyon pa rin ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC or International Criminal Court. Base po sa mga naging obligasyon na mula sa pagiging member pa ng Pilipinas sa ICC. So mula November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. So ang tanong ngayon, ano ang mga obligasyon ng Pilipinas? Kung aprobado na pala ang pag-alis ng Pilipinas sa ICC at naging epektibo yung pag-alis ng Pilipinas noong March 17, March 17, 2019. So, ano ang obligasyon na natira na dapat gawin ng Pilipinas para sa ICC? Yun ang magandang tanong. Ito po, para masagot natin ang tanong na yan, tingnan natin kung ano ang nangyari na may kinalaman ang Pilipinas. Ano bang nangyari nung panahon na member pa tayo ng ICC? Okay, ganito pong nangyari. Noong February 2018, member pa tayo ay nag-anunsyo si Prosecutor Fatou Bensouda na i-examinin niya na, titingnan niya na yung mga krimen na nangyayari sa Pilipinas sa pakay na kung pwede ay hihingi sila ng authority sa International Criminal Court judges na magsisimula na sa investigasyon. Klaro? Nasundan niyo ako? So 2018 yan. Pagkatapos, March 17, 2018, kumbaga February, March, ano lang, isang buwan, wala pang isang buwan. Kasi natunugan ni Digong, nagpabigay siya ng notice sa Secretary General ng United Nations na aalis ng Pilipinas. Siyempre, takot si Digong na kakasuhan siya. So, ano nangyari? Mula nung araw na yon ay ininformahan ng Secretary General ng United Nations ang International Criminal Court President na nag-withdraw ng Pilipinas. So, effectivity niyan, sa ilalim ng Rome Statute na 1 to 7, may isang taon pa na bibilangin bago tuluyan o finally na hindi nakasapi ang Pilipinas. So, ganun. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, kung member pang Pilipinas, dapat ay, kung ako tanungin mo, una, dapat yung investigasyon
na gagawin ng korte sa inuutos sa prosecutor ay magsisimula sa panahon na member pa ang Pilipinas. Anong nangyari? Na examination na February 2018. Natapos lamang ang March 16, naging March 17, 2019, wala pa pong hiningi na authority to investigate ang Office of the Prosecutor. Anong ibig sabihin yan? Ang examination ba ay pwede natin sabihin, yan ba ay galaw ng korte, official act of the ICC as a court? Sagot, hindi. Kasi examinin dyan. Pag mag-examine ka pa, wala ka pang nakikita mga facts. Kapag nakita mo mga facts, mayroon ka ng ebidensya, saka mo pa lamang sabihin, pwede natin papasok yung ICC. Kaya humingi ang, dapat pag makita ng may ebidensya, humingi ang Office of the Prosecutor ng authority mula sa International Criminal Court pre-trial chamber judges. Ang nangyari, wala pong hiningi na authority ang Office of the Prosecutor hanggat matapos na lamang ang March 16, 2019. Ano sabihin? Ibig sabihin, sa examination, ano bang magiging, kasi babalik tayo ngayon sa Article 127, may obligasyon bang Pilipinas sa examination? Sagot, wala po. Ang galaw po ng Office of the Prosecutor ay hindi mo maituturing na galaw ng International Criminal Court. So kung walang obligasyon ng Pilipinas na kung ano man ang gagawin sa examination, kasi sa examination, alam nyo ba, ang nangyari, nag-anunsyo si Fatou Bensouda ng examination matapos na magpadala ng reklamo si dating Senador Antonio Trillanes, kasama niya si Attorney Jude Sabio, kasama si Edgar Matubato, at napakakapal ng kanilang affidavit ay binigay doon sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court. So, natapos na lang po. Ang problema natin, natapos na lamang po yung final. Dumating na yung final na hindi nakasapi ang Pilipinas. March 17, 2019, ay wala pa ring hiningi na authority, wala pa ring aksyon ang International Criminal Court Office of the Prosecutor. So kung walang aksyon, ibig mo ba sabihin, may authority pa ba yung International Criminal Court sa Pilipinas? Wala na. Kasi natapos ng March 17, mula March 17, 2019, ay hindi na member ang Pilipinas ng ICC. So, hindi sila nagsampa ng humingi ng authority, kaya wala na pong authority ang ICC sa Pilipinas. Hindi na pwede na magsasagawa ng trial ang ICC sa mga tao na nanggaling sa Pilipinas, citizen ng Pilipinas, at sa mga insidente na nangyari sa Pilipinas sa panahon na ang Pilipinas ay kasapi pa ng ICC. Clear? Very clear ba? Walang pinag-iba sa ating korte dito. Halimbawa, ganito. Dati, ang jurisdiction sa lahat ng klase na corruption sa Pilipinas ay nasa kamay lamang ng Sandigan Bayan. Ngayon, nagbago ang batas. Binigay ang ibang kapangyarihan sa Regional Trial Court. So, ang ibig sabihin, kung ang insidente ng pagnanakaw sa Pilipinas ay nangyari bago sa panahon na hindi pa binigay sa RTC ang kapangyarihan sa paghusga at paglilitis, ay doon yan isasampa sa Sandigan Bayan. Walang authority ang RTC. Ngayon, sa panahon, dumating na yung panahon na yung insidente ay nangyari, panahon na Sandigan Bayan pa lang ang may insidente, ang may authority. At hindi nakasuhan. Walang exhibition, walang investigasyon nangyari. Nagsampa huli na nung mayroon ng batas na ang mga ibang krimen sa corruption ay sa RTC natin isampa.
Saan isasampa ngayon? Wala nang authority ang Sandigan Bayan. Ganun po ang sitwasyon dito. So, ulitin ko lang, sa panahon na naghingi, sa panahon ng member pang Pilipinas ng ICC ay walang hiningi na authority, hindi nagsimula, hindi nagbigay ng authority ang ICC para imbestigahan. So kung walang nothing to investigate kasi hindi na member ang Pilipinas sa ICC. Kung hindi member ang Pilipinas sa ICC, hindi pwedeng pakialaman ng ICC ang sino bang citizen ng Pilipinas. Ganoon lamang po kasimple. So titingnan mo ngayon, Article 1 to 7, is Article 1 to 7 pag may hindi nawawala yung obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC base sa mga obligasyon na nakuha sa panahon ng kasapi pang Pilipinas. Ano bang obligasyon ng Pilipinas nung kasapi pa ito ng ICC? Number 1, pagbabayad ng membership dues. Membership, pagbabayad. Number 2, kung may investigasyon na nangyayari sa loob ng Pilipinas base sa kaso at kasapi pang Pilipinas, obligado makipag-cooperate ang Pilipinas, makipagtulungan. Ang problema, ano bang iba? Wala nang ibang obligasyon. Kasi ang obligasyon lang, nasa obligasyon pagbabayad ng membership fees. Dahil examination pa lang yan, wala pang obligasyon ng Pilipinas. In short, walang authority ang ICC kay Digong Duterte dahil wala siyang authority sa Pilipinas. At dahil kung wala siyang authority sa Pilipinas, wala ring authority na magpatakbo ng kaso ang ICC sa mga krimen na nangyayari sa panahon ng kasapi pang Pilipinas ng ICC. Very clear ba? Oh, mapakinggan yung mamaya siya, no? Ibig sabihin, gano'n na ho kasimple ang analysis. At kung wala ng authority ang ICC, isang motion to dismiss lang yan pag ako ang naging abogado ng Digong, tapos na ang laban. At sigurado ako, napakagaling pa ng abogado niya, kaya nagyabang very confident na mananalo sila in the earliest possible time. And this is it. Yan po ang rason ko bakit. Pakinggan natin si Minardo Guevara, pero bago nyo pakinggan, nais ko lang sabihin na yung aking binabanggit ay magkahalintulad sa argumento na sinulat ni former Justice Artemio Panganiban sa kanyang column sa Inquirer. Ganon din ang argumento ni Minardo Guevara, kaya ayaw niya sumali sa kaso sa habeas corpus kahit na inutusan pa siya ng Supreme Court na sumagot para sa kay BBM, para sa mga opisina ng pamahalaan. Very clear na ba? O, pakinggan natin mamaya ulitin ko yan sa mga bagong nakarinig. Ito, pakinggan muna natin si Minardo Guevara na siyang pinakamataas na abogado ng pamahalaan ni BBM. So are we sending mixed messages to the ICC too when we say there's no jurisdiction and yet we are commenting, we are submitting appeals? It's like recognizing their jurisdiction. What would you recommend? Karen, let me clarify that our participation in this entire process is not a recognition that we are under the jurisdiction of the ICC still. Okay, sinasabi niya na hindi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Yan, Tagalog niyan. We are doing this because this is precisely provided within the framework of the Rome Statute. So ngayon, nagsampa sila ng kaso ng apila na ikonsidera ng ICC na umalis ng Pilipinas, kaya hindi na dapat mag-umpisa ng investigasyon ang Pilipinas sa kaso ni Duterte. You wish to contest or challenge the jurisdiction of the court or the admissibility of the case or of the Philippine situation, then this is the process. And that's what we are doing. We are working within the framework of the Rome Statute as a former member state. But that does not mean that we are recognizing the jurisdiction of the ICC. We are observing the procedure to challenge the jurisdiction of the ICC. So,
If I am asked by the President, since we have already filed our appeal brief and nothing more remains to be done except to await the judgment of the appeals chamber, then we might as well just wait for it. But in the meantime, we don't have to do anything further. If the ICC prosecutor seeks our assistance in his investigation, official assistance, sorry, you do it on your own. So you will recommend a denial of any form of assistance at this point? Well, the President has already said that we will not cooperate, and that's precisely because at this point we have no legal duty to cooperate. Walang legal duty to cooperate. Ibig sabihin, kung nag-examination man, walang legal duty ang Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Ganun lang ibig sabihin ni Minardo Guevara. At kung walang legal duty, bawal mag-aresto. Bawal na maglilitis at maghusga ang ICC kay Duterte kasi sakop siya ng Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay hindi sakop ng ICC, so bawal na bawal sa ICC na makialam. Okay? Pakinggan nyo. In the main appeal brief, you cited legal errors. Can you share some of those legal errors? Well, we reiterated but explained more fully why we say that the pretrial chamber erred in ruling that the ICC still has jurisdiction over us. The pretrial chamber declared that the court still has jurisdiction because according to the Rome Statute, notwithstanding the withdrawal of a member state, the ICC retains jurisdiction over crimes that were committed during the time that the withdrawing member state was still a member. Now, we pointed out something in our appeal brief. Ibig sabihin, pinagtataman ni Minardo Guevara, ang argumento ng ICC trial judges ay meron daw authority ang ICC sa Pilipinas kasi ang tinutukoy naman ay yung mga insidente na nangyayari sa panahon na kasapi pa ng ICC ang Pilipinas. Let us hear what what Minardo Guevara says. That is not exactly correct. The court must retain jurisdiction at the time that its exercise of that jurisdiction is called upon. So it's not enough that the crimes were committed during the time that the withdrawing member state was still a member. It must also be important to note that at the time you will exercise that jurisdiction, that member state was still a member. All right. So in our particular case, the request by the ICC prosecutor to commence his investigation, that triggered the exercise of jurisdiction by the ICC. Kailan umpisahan ang jurisdiction ng ICC? Panahon na nagsampa ng motion ang prosecutor ng ICC. Nahihingiin sa judges na bigyan sila ng kapangyarihan sa pag-imbestiga. Ang problema po dito, nagsampa po sila ng motion para humingi ng investigation authority ay noong May 2021. 2 taon na lumampas na matapos na wala na sa ICC ang Pilipinas. Kailan nawala ang Pilipinas sa ICC? March 17, 2019. Tapos magsampa sila, manghingi silang authority na mag-imbestiga na wala ng authority ang ICC ay noong May 2021. At inaprubahan ito ng mga judges ng pretrial chamber ng September 2021. Pero sa argumento natin ito, mali ang nang lumabas na ginawa ng ICC pretrial judges. Wala na pong katarungan, wala na authority ang ICC sa Pilipinas sapagkat ang investigation authority ay pinalabas sa panahon na hindi nakasapi ang Pilipinas. Actually, 2 years more than 2 years na nawala ng Pilipinas saka sila nagpalabas ng investigasyon. So, that is a sufficient argument na madidismiss ang kaso laban kay Duterte. And when was that? That was already in September of 2021. Our withdrawal had become effective in March of 2019, Karen. So at the time that the exercise of jurisdiction was triggered, we were no longer a member of the ICC and we have no legal duty anymore to cooperate. But then isn't the exercise of jurisdiction, doesn't that really cover the period when the crimes were committed? I mean, this is just a discussion on jurisdiction. Because when you think about what the ICC just recently did, they issued a warrant of arrest against Vladimir Putin. It seems they don't care about jurisdiction really. It doesn't matter if you remember, it doesn't matter when the crimes are committed. They will do what they want to do.
Well, are we talking about the case of Russia? Karen? Not yet, not yet. Just jurisdiction. The period of when crimes are committed. Isn't that the area of jurisdiction? Well, the area of jurisdiction is one thing. When you will exercise that jurisdiction is Okay, the area of jurisdiction ay isang bagay. Pag-exercise mo ng jurisdiction, yun yung pagbibigay mo ng authority to investigate. Pero yung examination, hindi kasama sa exercise ng jurisdiction yan. another thing. That's what we're saying in the appeal brief. At the time that you were called upon to exercise that jurisdiction, we were not a member anymore. So that exercise of jurisdiction must concur with the requirement that the offense or the crime, subject matter of the investigation, was committed during the time that the member state was still a member. Okay. Ibig sabihin, hindi sapat yung pagiging ang katotohanan na nangyaring insidente sa panahon ng member pa Pilipinas. Kailangan patunayan pa rin ng pag-imbestiga ay nangyari, ay binigay ng authority sa panahon na kasapi pang Pilipinas. Ang problema, kailan natapos ang huling araw ng pagiging member ng Pilipinas sa ICC? Hanggang March 16, 2019 lamang. Pag March 17, 2019 ay hindi na tayo kasapi. Kaya, kung hindi nakapaghingi ng authority ang Office of the Prosecutor na para mag-imbestiga, ay wala na, out na. Hindi ka na pwede makialam ICC sa Pilipinas kasi hindi na po kasapi ng ICC Pilipinas mula noong March 17, 2019. Kaya, nung nagsampa ng paghingi ng authority ang Office of the Prosecutor na si Fatu Bensouda, ang hepe, noong May 2021, ay wala na pong authority. 2 years na tayo hindi member. Kaya nung binigay ng mga judges ng pre-trial chamber, nung ang authority noong September 2021, ay hindi nakasapi ang Pilipinas. Kaya out na ito. Dismiss na ito. Kaya ang chance na lang ng mga biktima, dito na sa Pilipinas kasuhan sa ilalim ng international sa ilalim ng Republic Act 9851 na kung saan nakalagay din ang krimen na crime against humanity. At ang crime against humanity sa Pilipinas na batas ay hindi nag-i-expire. Hindi nagpiprescribe. Kaya dito na dapat kasuhan. Total, control mo naman lahat ng prosecutor, bongbong, di ba? Dito mo na kasuhan. O, pwede mo nadiktahan lahat ng mga, pati si Boying Rimulya, pwede mo utusan yan. Mga polis. O, ngayon, sa sunod ko ng topic, ibirahin ito si Rimulya at Boying. Matapakawalang kwenta sinasabi. O, ito, patuloy tayo pakinig. So what you're talking about is the exercise. Exercise. That's the different. That's the Correct. difference. The jurisdiction is not a time frame. What you're talking about is exercising. the ju- Exercise of You that- believe Ibig sabihin ng exercise, kailan mo ginawa ang iyong kapangyarihan? Kailan mo ginanap ang iyong kapangyarihan? Ginanap niya ang kapangyarihan tapos na hindi nakasapi ang Pilipinas sa ICC. Kaya yan po precisely ang rason bakit madidismiss, mananalo lamang si Digong diyan. Iposta nyo, itaga nyo sa bato. Ganun po ang aking fearless forecast diyan. Kasi I'm talking about the law. I'm not talking about guessing game. Hindi po tayo naglalaro dito ng Squid Game. Ako na nagbibigay lamang, ulitin ko ha, ilabas ko ngayon, siguro, mamaya na konti ilabas, sa Article 1 to 7 ng Rome Statute, hindi mawawala ang obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC kung may obligasyon na dapat tuparin kung ito ay nagmula sa panahon na kasapi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court. At yun ang panahon na nagsimula sa November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. So ngayon, meron nangyari mga patayan, war on drugs. Sa Davao Death Squad may nangyari. Tanong, may obligasyon bang Pilipinas sa ICC dahil may nangyaring patayan? Sagot, depende. Kung nag-imbestiga na, nagbigay na ng authority ang ICC na mag-imbestiga, with all means, may obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan at may jurisdiction ang ICC kay Digong Duterte. Pero, kung hindi nag-umpisa ng investigasyon ang ICC
Tapos na ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa ICC. Bagkos ang katotohanan, ang detalye, March 16, 2019 tayo, wala na sa Pilipinas, mag-last huling araw natin sa ICC. At May 2021 na lang binigay ang investigation. Walang authority ang ICC. Ganun lang po kasimple yan. Kailangan pa ba nating i-memorize yan? So, ano ang solusyon ngayon para sa mga biktima? Ang solusyon para sa mga biktima ay magsampa tayo ng kaso dito sa ating bansa. Gagamitin ngayon ang batas ng Crime Against Humanity na nakasulat sa Republic Act 9851. Okay? O, pakinggan pa natin uli mamay pilalabas ko ang batas ng ICC at saka yung 9851 na batas natin. You still have to be within the ICC for them to exercise that. Correct. Okay, you said first that it will have far-reaching consequences for the Philippines if we disengage. Is that was, I mean, when we had the report, is that what you meant? You were reacting to the president's statement? No, Karen. Okay. I said that in connection with the promulgation of the ICC Appeals Chambers resolution denying our request for suspensive effect. So I reacted to that because the implication of that ruling is pwede nang mag-investigate yung ICC prosecutor anytime now, even if the appeal is still pending. So if the ICC prosecutor begins to investigate, that can lead to so many things. And it could lead even to the issuance of warrants of arrest, etc., etc., and so many other things that the ICC prosecutor can do. So that effectively puts us in the same class as some rogue nations, no, where the rule of law was not really observed or upheld. Kaya parang it puts us in a very humiliating situation, so to speak, that the ICC prosecutor will come in or conduct his investigation anywhere that he wishes, but we're open to all of these kinds of activities that may actually embarrass our country. All right. Okay, tama na yan ha. Ngayon, i-share ko sa inyo ngayon ang sinabi naman ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Ito, nabasa niyo na ba? Palakihin ko. Sinabi ni Justice Artemio Panganiban, if Duterte and his lawyers can convince the ICC that the 2-year prescriptive period has been breached, he could be freed on a motion to dismiss or its equivalent pleading. Au contrary, should the ICC deny his motion or decide to defer consideration thereof until after trial on the merits, then Duterte may be detained for so long. Yun ay, ang ibig sabihin sa Tagalog, kung magsampa daw si Duterte at kanyang mga abogado ng motion to dismiss sa rason na lumampas na, hindi na member ang Pilipinas no nag-umpisa ang investigation at nagbigay ng authority mag-investigate, ay dismiss ng kaso. Otherwise, pwede rin mangyari na papakinggan muna ng ICC ang lahat ng ebidensya at pagkatapos magdesisyon, saka na lang siya magdesisyon kung talagang may authority ang ICC kay Duterte o wala. Pero ako, I dare say na sigurado i-dismiss ito ng ICC. O, yung mga ibang mga expert ko no dyan na nagsasabi na hindi daw madi-dismiss. Ang problema po sa inyo, I'm pointing at former Justice Antonio Carpio, si ICC accredited lawyer Joel Butoyan, si Christine Conti, Attorney Christine Conti, tapos si Dean Mel Santa Maria ng FEU dati, tapos si Dean Ralph Sarmiento na Dean ng University of St. Lazar Bacolod. Ang problema po sa inyo, minimislead nyo ang tao. Wala naman kayo babasihan para sabihin niyo na ituloy-tuloy ang kaso na hindi i-dismiss. With all due respect to you, tigilan na natin ang ugali na magmamayabang tayo, na magaling kayo. Hindi, ipakita nyo ang ebidensya na may nangyari na nga, na kagaya sa kaso kay Digong,
na itinuloy pa rin ang kaso. Ang problema, wala po. On the other hand, ako na nagsasalita, si Menardo Guevara nagsasalita, na si Artemio Panganiban na nagsasalita, ay may basihan kami. Ang Rome Statute, ang batas na sinusunod mismo ng International Criminal Court, na nagsasabi na ang sinumang bansa na kasapi ng ICC ay pwedeng lumabas sa pamamagitan ng pagbibigay ng sulat sa Secretary ng United Nations kung saan sasabihin, ay alis na kami dyan. Pero sa araw na natanggap ng Secretary General ng UN ang sulat, magbibilang ka pa ng 1 taon minimum para automatically wala na ang Pilipinas sa International Criminal Court. Kahit na lumabas na, susundin pa rin ang Rome Statute. Anong sinabi sa Rome Statute? Sa Article 127, pangalawa, paragraph 2, ang lahat ng bansa na nag-withdraw ay hindi makakawala sa obligasyon na nabuo sa panahon na kasapi pa ang bansang iyon ng ICC. Ano po ang mga obligasyon ng Pilipinas nung kasapi pa ito ng ICC? Number 1, yung pagbabayad ng membership fee. Pagbibigay ng mga pera pang kontribusyon ng Pilipinas sa ICC para gagamitin ng ICC sa pagpatakbo ng operations ng korte. Number 2, lahat ng obligasyon na nabuo sa panahon ng kasapi pa ang Pilipinas ng ICC. Ngayon, ang nangyari lamang sa panahon ng member pa ang Pilipinas ng ICC ay yung kaisa-isang pangyayari. Ano yun? Yung pag-anunsyo ni Prosecutor Fatou Bensouda na umpisan niya na examination ang pangyayari na nireport nila ni dating Senator Antonio Trillanes. Pag-examine pa lang, nagtitingin pa lang yan, parang pulis ba? Parang pulis natin na nag-imbestiga pa lang. Habang nag-imbestiga pa lang pulis natin, nag-examine, nag-surveillance. At kung wala pa silang ibinigay na papel sa piskalya, ay hindi mo matatawag na kaso ang ginawa ng pulis natin. Internal investigation na lamang ang mangyari niyan. So, ibig sabihin, kailan magsimula ang jurisdiction sa kada kaso? Kung maumpisa na sampa ang kaso. Ito, nagbigay lamang ng komunikasyon si dating Senador Trillanes at saka si Atty. Jude Sagbio kasama si Edgar Matubato. Ang kapal. Naniniwala ako po sa sinabi nila. Kaya nga kawawa nga po rito yung mga biktima eh. Hindi mabibigyan ng katarungan. Dahil namimilit kayo doon dadalhin sa ICC. So ngayon, nag-anunsyo noong February 2018 si Fatou Bensouda na mag-examine namin to. But then hanggang doon lang sa pagsasabi. Natapos hindi na naging member ang Pilipinas noong 2019, March 17, ay wala pa rin sinampa na request for investigation si Fatou Bensouda. Siya pang boss noon. Ngayon, ito naman. Yung katotohanan na binibigyan ng 1 taon bago tuluyan maging epektibo ang hindi pagiging membro sa ilalim ng Article 127 ng Rome Statute ay isang hudyat sa Office of the Prosecutor. Bilisan nyo ng trabaho nyo kasi mamaya pag darating ang 1 taon, hindi na member ang Pilipinas. Nangyari nga hindi na member. Kaya wala na pong authority ang ICC sa Pilipinas at kung wala siyang authority sa Pilipinas, wala na rin itong authority para ililitis at hatulan si Digong Duterte. Naintindihan niyo po? Ako, nakatigil lamang ako sa batas. Gusto ko makakuha ng katarungan ang mga taong pinatay. Pero paano ang gagawin kung binababoy ninyo ang sistema ng katarungan sa ICC? So ngayon, tingnan nyo, 2018 nagsimula ng examine. Examine pa lang ang ICC prosecutor. Alam na nila na magtatapos na ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa March 16 ang huling araw, 2019. Dapat, bago mag-expire,
nagsampa na ng motion to investigate itong Office of the Prosecutor. Problema, wala. So, ang sitwasyon natin, hinahalin tulad nila kagaya sa bansang Burundi. Sa bansang Burundi naman, nag-withdraw din, kagaya ng Pilipinas. O, tingnan natin, Burundi, pakita ko sa inyo. Itong records sa Burundi. Ito Burundi. I-share kong Burundi na kaso, bansang Burundi, na nag-withdraw din sa ICC. Nakita nyo yan? Hinahalin tulad, kinukumpara ang kaso ng Pilipinas. Sa Pilipinas, February 2018, nag-anunsyo ang Office of the Prosecutor ng ICC na examinin muna nila. Iba yung examination, iba yung investigation. March 2018, nagsampa ng withdrawal si Duterte. Sa kaso naman ng Burundi, nag-anunsyo ang prosecutor ng April 2016, mag-imbestiga sila. So nangyari, October 27, 2016, nagsampa ng withdrawal ang bansang Burundi mula sa ICC. So kailan sila maglalast? Ang huling araw nila is October 26, 2017. Pag October 27 ay hindi na sila kasapi. So anong ginawa? Noong September 25, 2017, member pa rin ang Burundi ng ICC ay nagsampa na ng request for investigation ang OTP, Office of the Prosecutor. October 25, 2017, bago mag-expire ang membership ng Burundi sa ICC, ay nagpalabas ng utos ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber. Okay, you're given authority to start the investigation. Kaya may authority pa rin ang ICC sa kaso ng Burundi. Sa lahat ng mga tao na gumawa ng crime against humanity dyan, may authority pa rin. Sa Pilipinas, ulitin ko lang, February 2018, nag-anunsyo si Fatou Bensouda na mag-examinin yung mga papel. Titingnan pa lang, pag-aralan pa lang. March 2018, March 17, 2018, to be exact, nagdeposito si Duterte ng notice of withdrawal sa office ng Secretary General ng United Nations. So, dapat alam na ni Fatou Bensouda ng Office of the Prosecutor na mag-expire ang membership. Dapat bago mag-expire membership, dapat nakasampa na siya ng motion to investigate at dapat bigyan ng sapat na panahon ang pre-trial chamber na magdesisyon na bago dapat ilabas ang desisyon na okay, authorized kayo mag-imbestiga bago mag-expire ang membership ng Pilipinas. Ganun po yun. Pero ang ginawa naman ng Office of the Prosecutor sa Pilipinas na issue ay nagsampa noong May 2021 ng application to investigate. Inaprobahan September 2021. So that makes the difference. Naintindihan nyo ba? Intindihan nyo na? Na technical tayo. Na technical ang Pilipinas. Nakakalungkot. Paano mabibigyan ng katarungan ng mga namatay? Isang paraan lang po para mabigyan sila ng katarungan. Anong paraan? Mag-utos si BBM kay Remulla na gumawa na ng investigasyon sa ating bansa at i-prepare ng mga ebidensya na nakuha sa kwan, hingiin ang ebidensya ng ICC at gamitin nila dito sa ating korte, sa RTC natin isasampa yan. Sa ating prosecutor's office. Ganun po dapat ang gagawin. Wala nang ibang choice, wala tayong choice. Kaya, wala na. Mababasura lang yan. Lahat ng effort, sayang. Hindi ko pa pinag-usapan dito kung tama yung pag-aresto nyo kay Digong o hindi. Pero, pinanindigan ko na illegal ang ginawa nyo pag-aresto. Kasi dapat humingi muna kayo ng
authority galing sa korte natin. Na simple lang naman gawin, 10 minutes lang, pupunta na si Tory doon sa Pasay RTC. Pasay Judge, RTC, ito po, may utos kami, meron kaming International Criminal Court na warrant of arrest. Hihingi po kami ng authority sa'yo na arestuhin namin si Digong. Ganun sana ginawa. Ay, ang problema sa inyo, napakasimpleng kaso lang ginagawa niyo komplikasyon. Kasi hinahaluan ninyo ng politika. Natatakot kayo, baka matatalo kayo ng mga grupong Digong. Ganun lang po ang punot dulo niyan. So, hanggang lang muna tayo. Ibang issue na naman pag isisiwalat ko mamaya. Okay. Nuelan, Ayan Atienza, hala, Ricardo Aban, go, 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 katoto, para sa katotohanan. Tapos, Nuelan, Ayan Atienza, pero sabi ni BBM sa Interpol, wala akong magagawa. Kasi Interpol, ICC din ang galing yan. Kahit with more reason na hindi mo dapat sundin ng Interpol. Dapat dumanggang sana. Ang pinag-usapan natin yung kaso, hindi yung warrant of arrest. Ang pinagpaliwanag ko sa inyo yung kaso. Kung mananalo pa ba laban kay Digong. Hindi ko muna pinag-usapan yung warrant of arrest. Jigiriarte, nanalo si Digong sa loto. Ayan, salita mo yan. Salitain ng mga walang alam. Pasensya ka na, Jigir. Ricardo Aban, go, 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 katoto. Danilo, Thailand. Naimbang nga malim, o naimbang nga malim sa mga kapsat ko. Maya pagat panapon sa mga kabalin ko. Junil Ogpo, dito na lang, litisin. Dapat dito na sa Pilipinas litisin. Dito na kasampahan nyo na ng kaso. Bani Ugnuf, engineer, mabuhay po kayo watching from South Korea. Maruja Rabon, malabo pa yan na mangyari. Yan ang opinion mo. Ang opinion mo naman po, Maruja, ay walang pundasyon. Walang binabasihang batas. Sa akin, may binabasihan ako. Danilo, Thailand, taga Marcos, Ilocos Norte. Ako, Engineer Dr. Toto Kausing, pareho tayo na hindi maka-Duterte at maka-Marcos. Matindi ang galit ko sa mga yan. Salamat po. Naimbag na malim. Jason A. Okay po. Kung mananalo nga, pero hanggang kailan naman lilitisin para dito na siya lilitisin. Kasuhan siya bagong kaso dito sa Pilipinas. Denen, Kausing, hello Mr. Katotohanan. Delpin Rojas, ano na tayo? Jonel Opgo, kapag pakiwari ko dito, kung naging Ilocano lalat na kakinig, Jack Maawatan, Atty. Toto. Jack Maawatan. Okay. Jonel Opgo, good afternoon, Atty. Engineer na lang, lilitisin na si Digong. Dito na sa Pilipinas, lilitisin. Wala na, useless proposition na yan. Alam nyo na, dapat jurisdiction pinag-usapan eh. O, Pyra Lucas, hintay na lang resulta, matagal-tagal pa. Ayun, maniwala ka sa akin, Pyra. Ako'y alam ko sinasabi ko. Bobby Cortez, good day. Dr. Toto kasi legal mind expert. Junel Upgo, good afternoon, Attorney Engineer. Toto, dito na lang, litisin si Digong. Alalahanin ninyo po, yung motion ni Minardo Guevara ay 5 judge ang nagdesisyon. Sa 5 judge, 2 judge kumampi sa kanya. Ibig sabihin may dissent. At yung dissent na napaka-sound, napakaganda ng argumento. At binigyan binigyan ng pagsalig ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Jason A, kung tinanggal na ng ICC, bakit ito nila tinanggap si Duterte? Ay, ano pa yon? Preliminary pa lang po yan. Pag mag-file na ng motion yan, yung mga abogado niya, dito na ngayon magkakaalaman. Valentin Magkawas, Attorney Engineer Toto Kausing, ilang taon po ba bago matapos ang hearing? Ako talagang hearing, umabot na 10 taon eh. Patay na si Digong nun. 80 siya kayo, 90. Do you think mabubuhay siya kagaya kasing haba ni Enrile? O si Estelito Mendoza nga na pinakamagaling na abogado na kilala ko ay namatay 95. So Valentin Magkawas, Attorney Toto Kausing, ilang taon po? Sabi ko 10 na. So January 7, 8. Dr. Toto, mapapadalhan mo ba ng baraha at verdict card si Digong para may basihan at paglibangan niya sa loob ng kulungan? Hindi ko naman alam paano magpadala doon. Tsaka wala akong pambili ng baraha po eh. Mark Collies, sa madaling salita, nakikipag buhat sa buhatan ng gobyerno at ICC? Hindi naman.
Kabubuhan lang talaga, Mark, ang nangyari. Kabubuhan ni BBM. Mga abogado ni BBM, mga panay naglumalabas kabubuhan eh. Delphine Biguel, malabo yata ang sinasabi. Tots ay, tingnan mo lang. Sigurado ako dyan sa sinasabi ko. Gregorio Dazulia, bakit hindi ikaw ang mag-abogado kay? Hindi naman ako abogado nga, di ba? Unang-una, karapatan niya mamili sino ang abogado niya kukunin. Hindi nga niya kinuha si Harry Roque na malapit na kaibigan niya. Si Cole Grimm, pinapaalam ng talaga ng buong mundo na kung sino ang traidor, sino dapat pagkatiwalaan. Romel Bengson, kailangan talaga manghawak kayo ng batas. Kahit sino pa ang tama, wala tayong pakialam, wala akong pakialam kung mamamatay tao, rapist ba yan, gagalang din natin ang karapatan nila sa ilalim ng proseso ng batas. Ganun na po. Amelia Tuico, totoo, wala nang boto sa iyo. Sige, hindi naman po ako kandidato. Pasensya ka na, Amelia, hindi na po ako kandidato. Tinanggal po ang pangalan ko. John Paul, ang ICC nag-imbestiga sa Pilipinas 2011 pa hanggang 2018. Tumiwalag ang Pilipinas 2019. Nagsampa ng case kay Digong nyo within the period of 2011. Nagsampa sila ng kaso po ay 2019 na at 2021 na. Hindi na po kasapi ang Pilipinas, John Paul. Sana yan maintindihan mo po. Okay, sino pa? Si Jen Seri, Wonder Mike, maayong hapon, Attorney Tirador. Jency, so kung may technicalities doon sa pag-aresto kay ex-president, di kulong yung, sigurado kulong yung mananagot yun sila ni Nick Torre, Angelito Ansay, siguro kung dito sa Pinas, sure yan. Sure, dapat dito sa Pinas na. Total, control naman na judge dito, di ba? Oh, bakit mo pa ibibigay sa iba, Mr. BBM? China-challenge kita, dito mo nakasuhan sa Pilipinas. Total, kaya mo naman bulungan mga judge dito eh. Mamerto Lauren, sobrang talino ni Toto. Sana magkatotoo ang sinasabi niyo dahil kung hindi, malaking kahiyan ito sa iyo. Ay, magkakatotoo po yan. Tinataya ko po yung sarili ko dyan. Josephine Quindoza. Tapos Romel Bengson, Dr. Toto, kung magkaganon may pananagutan ang mga arresting officers. Yes, with all due respect. Koy Grimm, hindi na siya pwede kasuhan kahit sa Hindi pwede kasuhan kasi po, wala namang double jeopardy na mag-apply kasi yung walang jurisdiction. Mag-apply lamang po double jeopardy kung may jurisdiction ang ICC. Walang jurisdiction, pwede pa siya kasuhan dito. Hingiin lang nilang ebidensya sa ICC. Tapos ang laban. So, Wonder Mike, nice explanation. Soldier, likewise. To Attorney Toto Kausing. G. Salatar, good afternoon, Attorney. Thank you for your views on illegal arrest of PRRD. Simeon Turano, guni-guni lang yan. Ay, titingnan nyo lang kung paano. Kasi una-una, hindi naman kasi kayo may alam sa batas eh. Kaya hindi ko kayo masisisi. Hindi ko ako pwede magalit sa inyo dahil kung iba yung panuntunan ng opinion nyo. Kasi kulang sa kaalaman sa batas, sa prinsipyo ng batas, sa jurisdiction lalo ang inyong kaisipan. Okay lang po yan. G. Salatar, wala naman ang mga kaso at nasaan lahat yung pamilya. Dito nga lalabas sila sa Pilipinas. Wonder Mike, hindi ba double jeopardy? At hindi po double jeopardy kasi wala pang jurisdiction. Magkakaroon lamang po double jeopardy kung may jurisdiction ang ICC. January 7-8. But sinasabi ng mga law, huwag ka magniwala sa mga law experts. Tinatawag nila sarili law experts. Hindi naman sila, wala naman basihan ng pag-sasabi nila. Huwag ka maniwala dyan. Si ex-Justice Antonio Carpio, huwag ka maniwala dyan. Si ICC lawyer, si Joel Butoyan, huwag ka maniwala, walang basihan, walang islang ebidensya pinakita, basta nagkwento, sabi, ako expert, ganito sabi ko. Ganon din si Gerald Sarmiento, ng Dean ng University of St. Lasal College of Law, wala rin yun. Pati yung kay Dean Santa Maria, pasensya na po, I'm telling you straight to your faces that you do not have, that your opinions are wrong. Ganon lang kasimple po. At saka wala kayong basihan na nangyari na nga. Okay? Okay, Rumble. Please lang huwag kayo mapakilala na expert kayo sa law. Rumble, walang ang legal duty katoto. Pero si Trillanes nag-provide. Hayaan mo na ina-admire ko naman yung passion ni Senator Trillanes sa kanyang passion po to, Hindi ko na pinag-usapan doon kung naging mali man o hindi ang akbang. What is important there is yung action niya sa pagsampa ng kaso. Yun ang passion niya doon.
Helen Ley, nagpapasalamat pa nga ICC sa Pilipinas sa pagtulong sa gobyerno. Ay, natural lang yan. Jogo, Zromulo Zantua, Toto Kasing, kaya natin to. Sir, kung talo sa technicalities at legality ang Pilipinas sa ICC, malilibre siya, pero kung kakasuhan sa Pilipinas, hindi rin, hulihin din siya. Makukulong din siya sa Pilipinas na korte, sa kulungan natin sa BGMP. Raket, good afternoon, Dr. Toto. Feliciano Calvo, ganyan naman ang mga abogado, kanya-kanyang pabor. Hindi po, ang opinion ko rito ay solid na solid po. I'm proud to tell the whole world that my opinions are based on solid grounds. Batas po ang pinagbabasihan ko. Francisco Reyes, pro DDS, ito, wala, hindi po ako pro DDS, pasensya ka na. Nagkataon lang ng batas ay pumapabor kay Duterte. Heriberto Pilimon Indiapi, page dito, kasuhan ni si Digong sigurado absuelto. Pag sa The Hague sigurado hindi na makauwi. Ay, hindi. Ako magpupusta pa ako dyan na makakauwi ang kaagad. JD Adabin, more power to you, Dr. Engineer Toto Kausing. Vivian Saribo, magkaiba talaga ang perspective ni Katoto sa Kabunyog Inso. Pasensya na, opinion ni Kainso. Pinirespeto ko rin yan. Pero tinatayuan ko po na napakatapang, napakasolid ang aking opinion. Bravo Mike, parang artista ito. Lang yan sir, pagbida, pabugbog muna. Sa huli, successful. Parang Fernando po, binubugbog muna tapos babawi. Vivian Saribo, nagpapatunayan lang talaga kung alin ang totoo kung magdedesisyon na ang ICC. You wait and I'm sure it will go with my opinion. Aris Aquino, Vivian Saribo, I completely agree. Koy Grimm, kasalanan din nila Conte at Trillanes. Tama, sana ang ginawa nila, pinaluap nila na bago mag-epektibo yung membership withdrawal, ay dapat pinaluap nila na magsampa na ng motion for authority to investigate. Problema, hindi nila, pinabayaan nila eh. Ang dami pa naman kaso na hawak ng Office of the Prosecutor ng ICC. Karamihan doon sa mga rogue states sa Africa. So Vivian Sarimo, ICC lang ang makakasagot kung mali o tama. Yun ang argumento. Anyway, the same thing, you are correct. Pero but I'm expecting Vivian na masusunod sa akin ng ICC. Imor Nival, magandang hapon, Engineer Toto. Aris Aquino, Attorney Kausing is in fact spreading DDS propaganda. Hindi po yung propaganda, Aris Aquino. That is an argument. That is an argument based on the law. Ganun na po simply. And the law is the law. No matter how harsh it is, even if the heavens may cry, we have to follow the law. Ganun lang po simple yan. So, Nightmare, si Dilima, ata magsasalita sa ICC para ireklamo sana as part ni Duterte. Ang problema na ngayon lang lalabas si Dilima. Nandito na, nakakasuhan na lang Dilima sa article sa Republic Act 9851. Kasi ang nangyari sa kanya, crime against humanity region, pinipersecute siya. Kung nakikinig ngayon sa Madam Dilima sa akin, I know you are a good lawyer, but sometimes your eyes are blinded by other concerns that you cannot see everything in your horizon. So Dilima, si Johnny Abrasado, ay, Batoto, pag si Digong na trial sa ICC, mumurahin kita. Sige, mumurahin mo ako. January 7. Sigurado naman magkakaroon ng trial, pero eventually, at the end of the day, mananalo si Digong. Ang rason, walang jurisdiction. January 7, Dr. Toto, bakit ayaw mo magpresenta? Ay, hindi po ako pwede magpresenta doon. Never, never, never. Sunny Day, ibang klase si Katoto. Kala niya siya na ang pinakamagaling. Hindi naman po. Nagbabase lang po ako sa kung ano ang batas. Okay? Mas magaling pa yan si Guevara sa akin. Ganun lang po yan. Helen Ley, kahit bumabalimbing siya. Hindi po ako na bumabalimbing. Excuse me. Mag-unsubscribe ka na kung gusto mo. Pero hindi po ako Helen Ley. Hindi. Ang problema po sa inyo, dahil naniniwala na kayo gano'n, ang totoo sa inyo, kung tirahin ko si Duterte, totoo na. Hindi naman gano'n ah. Di ba? Kung papalakpak ako kay Bongbong, siya ng totoo, hindi gano'n ah. Kaya ayaw na ayaw kong ugali na gano'n. Na pumapalakpak kayo na hindi nyo natitingnan muna lahat-lahat. At ini-educate ko na nga kayo kung anong batas. And for you to see otherwise is for you to fool the people. Pasensya na po. Sunny Day, Helen Ley, ganyan po style niya para mapaikot niya
po ang mga tao magaling manipula sa totoo. Ay, hindi po ako sana din magaling magmanipula. Mas magaling ako mag-analyze ng batas po. To tell you honestly. Hindi po ako nagmamayabang. Ronel Santiago, sana din. Intindihan na lang si Toto Kausing. May dinaanan kasi. Okay. Rambul, Katoto. Wala ng authority ICC sa Pinas as a state party after we left ICC, but I think the authority was based on the jurisdiction. Hindi po. Bago magkaroon ng authority over the person of the accused, you must have first authority over the state where the person is a citizen and the facts of the state where the state is a member. Ganun po yun. Hindi mo pwede ganunin. Halimbawa, example lang natin, si Trump, pumatay doon, naggumawa ng crime against humanity. Hindi naman member ang Amerika. Ibig mo sabihin, may authority ang ICC kay Trump? No way po. Bago po magkaroon ng authority ang ICC sa tao, kailangan ang tao na citizen ng bansa, kailangan mo na magkaroon ng authority ang ICC sa bansa kung saan citizen ang tao na gumawa ng krimen. Ganun po yun. Hindi po pwede automatic yan. Sunny Day, Jed, dami niyong alam, mas may alam. Sa totoo lang, I'm proud to tell the whole world that I know more than Boying knows. Tapos Bibian, Engineer Toto, tama na yan, ICC na yan lang lagi niyang vlog kung paano namumulat ang mga Pilipino. Binibigyan ko po kayo ng knowledge tungkol sa ICC para kayo mismo magdidesisyon. Hindi po ako. Hello, Sunny Day, G. Salvador, very clear, attorney. Sunny Day, Jed, oo, marunong nga siguro yung si Toto. Kaso trabaho niya, yan siya ba kaya ginagawa sa profession ko? Or, kumusta ka, Jerry? January 7-8, malamang pang ito mapanood ni PBBM, si Dr. Toto, ito ang kukunin niya palit kay Soldier. Hindi naman. Eric de la Cruz, walang kwenta kung dito gagawin ang trial. Hindi, may kwenta po. Bakit may kwenta? Paano bang magkakaroon kwenta? Si BBM mismo magsisiguro. Away na sila ni DDS. So, ano pang mangyari? Di, malamang kalaboso si Digong kasi naniniwala ko po ako sa mga testimonya na ginawa ni Digong ang krimen na yun. Pero dito natin lilitisin. Tingnan natin. Sa ngayon, naniniwala ako malakas ang ebidensya. Okay? The concept of residual jurisdiction presupposes that the exercise will be made only after the effectivity of withdrawal. No, hindi po. Mali po. Concept of residual of jurisdiction. Hindi jurisdiction ni residual. Residual obligation. Iba yung obligation, Aris Aquino. Iba po yung jurisdiction. I suppose that tingin ko, abogado ka rin pero with due respect to you, iba po yung residual jurisdiction, iba po yung residual obligation. Wala pong sinasabi, tingnan, pakita ko na ngayon ang Rome Statute. Wala pong sinasabi sa Rome Statute na mayroong residual jurisdiction. Residual obligation, mayroon. O, tingnan mo. Ipapakita ko. Ito. Share screen. Share ko ang Rome Statute. Ito yung batas ng Roma. O, yan Rome Statute. Ipakita ko sa iyo ang Article 1 to 7. Okay. Yan, 126, 127. Basahin natin sabay-sabay ang 127. A state party may, by written notification addressed to the Secretary General of the United Nations, withdraw from the statute. The withdrawal shall take effect 1 year after the date of receipt of the notification, unless the notification specifies a later date. Number 2, a state shall not be discharged by reason of its withdrawal from the obligations. From the obligations sinasabi, hindi from the jurisdiction. Okay? While it was a party to the statute. So, including financial obligations, membership fee, which may have accrued. Tapos, its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in connection with the criminal investigation proceedings in relations to which sinasabi criminal on investigations, hindi criminal examination. Iba po yung examination, iba yung investigation. In relation to which the withdrawing state
had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date. Nakasabi ang mga obligation na which were commenced prior to the date of withdrawal became effective. Ayan, very clear. Sabi sabihin, mag-commence ang investigation prior to the date of the withdrawal became effective. Very clear yan. Sabi sabihin, kailan sila nag-commence, nag-file ng investigation authority? May 2021. Kailan tayo hindi na member? March 17, 2019. Wala na. Nung inaprubahan ng International Criminal Court Pretrial Chamber, September 2021, wala na, hindi na tayo member. Wala na tayong obligation, wala tayong the obligation to investigate. Ang nakalagay pa dito, dapat i-commence, i-file ang investigation sa PETSA na hindi pa epektibo yung withdrawal. Okay? Very clear. Nor shall it prejudice in any way the continued consideration of any matter which was already under consideration by the court prior to the withdrawal became effective. Ganon lang kasimple. So I think and I suppose, yung mga abogado na nakikinig dito, alam nyo na anong ibig sabihin. Na wala talaga. Dito na lang, magsampa na lang bagong kaso sa Pilipinas. O, pauwi nyo si Digong, kasampahan nyo ng kaso dito, ikulong nyo hanggang habang buhay. Ganun lamang po kasimple. Bakit pahirapan pa natin ang sarili natin? Total, control ni Bongbong ang mga judge dito. Control niya mga fiscal dito. Sigurado yan, may warrant of arrest kay Digong yan. Dito sa Pilipinas. Okay? Very clear ang Article 1 to 7. Okay, Bibian Sarimo, hi, Riz Aquino, saan po kayo? Completely agree? Romel Garcia, late ako, magandang hapon po. Anyway, huwag kayo magalit sa akin kung iba man ang opinion niyo. Kung hindi niyo gusto opinion ko, huwag lang kayo magalit sa akin. Okay? Ganun lang kasimple. At least may nakikita, may naririnig kayo sa akin na may matutunan kayo sa akin. Sana magiging mature na tayo lahat na ang desisyon natin ay nakapundasyon sa kung ano ang batas, hindi kung anong indamdamin nyo. Ang damdamin maramihan dito, karamihan sa Pilipinas, ay hindi makawala sa damdamin na 30,000 pinatay. Kita mo, gano'n din ang aksyon ni Kwan. Ang katwiran ni Nick Torre, 30,000 ang pinatay. Sabihin, kahit na inabuso ko yung paghuli kay Duterte, gano'n ang argumento. Yan po ang argumento ng mga barbarians na hindi pa nagmamature. Okay? Ganun lang po masasabi ko. Lektore, ha? Ay, Nonoy Taying, ang argumento kasi ng gobyerno at Boying walang authority at state, pero meron sa, baka bubo naman na ang bubo. Ay, Boying, at saka ba di ba UP ka nag-graduate? Pinahiya mong UP, College of Law. Almario Medina, Idol, musta? Bogsadam, loud and clear na dismiss na talaga dahil sa mga di nasunod ang batas kung baga pa dumaan sa due process. Di dumaan sa due process. Sunny Day, okay lang din naman, Raket, medyo busy lang. Loaded mga projects ko ngayon, pero kahit weekend, nakamonitor pa din. Oy, dapat para hindi masira sa project mo, Sunny Day. Noy Permasi, walang alam si BBM sa batas. Kahit pro Duterte ako, papayag ako na sa Pilipinas talaga siya lilitisin para patas. Of course. Gano'n naman talaga dapat. Noel Edgiro, attorney, bakit nag-issue ng warrant ang ICC? Kung ang tanong, ang sagot dyan ay mali po ang iniisip ng mga nag-aproba ng mga judge. Ita-challenge naman yan sa appeals judge. Iba naman ang utak ng mga bagong judge. Okay? Ganun po talaga sa kaso sa korte, mga pagkakamali ay common lang sa mga judge yan. Lindo Nukalan, yan ang tama, sir. Wala kang pinapanigan. Terminal 1, so kailan kaya may ibabalik si Duterte? Lalong mas maaga para dito nakakasuhan. Ibalik nyo na kagad para dito lilitisin at dito nyo ikulong yan. Lindo Nukalan, was out, sir, sa Iloilo City. Okay? Aris Aquino, Bibian, that only the ICC is competent to rule on the opposing arguments. GR, International Colonial Court. Jose de la Cruz, our jurisprudence may vary from time to time. Meron noon ng mga Toto, di ba, sabi mo sigurado ka din na Pilipinas si Ireland.
doon baka na misinterpret mo lang sanity. Sinabi ko, ma-presume Pilipinas si Alice Go hanggat wala pang ebidensya na maipapakita. Okay? Iba yung sinasabing presumption, iba yung totoo. Actual yun. Miss Active, good morning po. Lindo Nokalan, paano yan sir pag nabasura ang kaso ni Duterte? Sir, sino ang mababayadan ng danyos? Kaya nga para hindi mababasura at makasingil naman yung mga namatayan, dito nyo sa Pilipinas kakasuhan. Ang problema, hindi nyo sinisimulan ng kaso. Tapos nagkunwari pa ito si Boying na wala na daw sila ebidensya. Biniblame sa mga pulis kasi walang ginawang investigation. Well, sino nagsasabi na totoo? Si Boying Rimulya o yung mga pulis sa panahon ni Duterte? Saridiso, o ngano, tapos Frank Bisana, tumigil. Toto, kung sa ICC ay gulo ng DDS dito pa kaya, hayaan mo yan. Ganun talaga yung batas. Tapos, nagsasakang Promdi, padayon lang, Idol Toto, basta sa tama lang, susuporta kami. Miss Active, bakit po huli ang mga ebidensya? Greenheart, mas marami pang namatay sa panahon ni Enrile. Bakit hindi, nga yun, mas marami panahon ni Enrile tsaka ni Marcos Sr. Dapat kaya lang ang sagot dyan, sa panahon nila, wala pa pong ICC. Wala pang criminal court na ganun. So, Morel Azozraba, sinungaling kakalbo. Natatawa lang ako sa iyo. Pagpasensyahan kita kasi hindi mo alam yung sinasabi mo. Jenny Lactao, Toto Housing for Senator sa 2028. Frank Bisana, dapat ikaw ang magsampan ng grinding yan, dada ka ng dada ka ng dada. Pasensya na kayo kung hindi mo talaga ako maintindihan, hindi nyo ko malalike. Hindi nyo ma-appreciate, hindi nyo maipupuri ang aking sinasabi kapag wala ka po yung naintindihan sa batas. Ang hirap po kayo makipag-argumento sa hindi abogado. Sunday, Jan Lactao, presidente na daw po ang takbuhan niya sa 28. Oo, tatakbo ng presidente. Saturday, wow, grabe ka na talaga, Toto. Mas magaling ka pa kay former Justice Carpio. Opo, mas magaling pa ko. Hindi nyo ba alam ng panahon ni Corona na impeachment trial? Kung ano sinusulat ko, sinusunod naman ni Carpio. Jet L, Bobby Mechanic. O di na nga tayo maniwala sa batas dito, sir. Di pa yan susunod ng DOJ. Ronel Santiago, grabe naman. Si Carpio pa talaga, dati Chief Justice. O, magkaiba ang opinion ni, tandaan nyo, magkaiba yung opinion ni Carpio at saka ni Minardo Guevara. Ang opinion ni Minardo Guevara ay ganoon din ang opinion ni Chief Justice, dating Chief Justice Artemio Panganiban. So, ang opinion ni Artemio Panganiban ay salungat sa opinion ni Justice Antonio Carpio. Tapos, si Alberto Invento, paano mananalo si Digong? Lahat ng krimen inako niya. Ay, wala pa pong pag-ako yun. Iba po yung sinasabi na proof beyond reasonable doubt at saka yung ako lang, palabasin nila na joke lang yun. Ganon pong depensa nakita ko, joke lang yun. Floriana Gabrentina, may tama sa utak. May tama daw ako sa utak. Okay lang, pagpasensyahan po kita. Saturday, magkano papusta? Pupustahan pa ba? Wala pa akong pampusta kasi mahirap lamang po ako eh. Bigsana Paramis, Toto Kausing, ang mga anti-Duterte kasi mga yan, kaya twist nila batas, hindi kagaya nyo patas. Wala akong pakialam kung kung ang batas ay kumakampi sa iyo at nilalaspastangan, kakampihan kita kahit ikaw pa'y kaaway ko. Ganun lang kasimple. Rambul, sabi mo katoto, noon sa port impeachment ni Sara, na basura ay isang divine intervention. O mababasura yung port impeachment. Siguro ko yan. Armando Maliksi, Dr. Toto, matapang. G. Salatar, 80 years old na po ako. Di ba hindi pa dapat ikukulong, attorney? Mayroong dyan. Iba namang sitwasyon yun. Kung nakulong na, kung nasintensya na, mag-apply yan. Pero dapat, pwede mo rin magabit na dahilan yun na ilabas ka. Total, sinisiguro mo naman sa korte na dadalo ka sa hearing kung may hearing man. Ronel Santiago, mas magaling pa si Toto Kausing kumpara kay former Chief Justice Carpio. Hindi naman Chief Justice si Carpio po. Justice lang po siya.
Sunny Day, mas magaling talaga. Okay, Ricky Boy, Torre, puno na ang salop. Sunny Day, Ricky Boy, masyado ka nang nagbababad sa TV, tigil mo na yan. Tomas Salyes, kagbuhay itong si Percy, kung buhay ito si Lapid na batukan ni Instituto, ay pasensya ka na, hindi po ako babatukan ni Percy Lapid. Kilalang kilala ako ni Percy. Jenny Lactao, Sir Pasok, pasok pa sa crime against humanity ang 40 plus na namatay. Pasok ata, hindi ko naman nakita yung facts of the case. Hindi ko nakita yung ebidensya. Pero sabi ng prosecutor ng ICC, pasok daw. JSA, wow, Dr. Toto, Trick, thank you, PRRD, happy birthday. Sunny Day, Tomas Salyes, sa sigurado po yan. Eric de la Cruz, sa bagay, lahat tayo tama ang katwiran. Panahon na lang ang magsasabi kung sino ang mas tama. Batas po magsasabi kung sino ang tama at naniwala ako sa batas. At ang sinasabi ng batas po, wala nang jurisdiction ang ICC sa pagkatao ni Duterte. Armando Maliksi, tama ang pananaw Dr. Toto. Brilliant yan. Salamat po. Ricky Boy, good afternoon, attorney. Israel Noruna, Sir, malinaw na politika lang dahilan. So malinaw po na gusto ni BBM na mananalo mga kandidato niya. Kaya yan minamadali niya, bitbitin na si Digong papunta sa ICC kasi iniisip nila, pag nandun na sa ICC si Digong, tapos na ang boxing. At bubuto ng tao sa lahat ng kandidato ng alyansa. Ano bang alyansa dyan? Alyansa ng mga dating DDS yan. Alyansa ng mga buaya din yan. Correct, correct, makinig kasi tayo, batas nga ang pinag-uusapan naman. Mga to, doon nilang kay makinig sa vlogger na pabor sa gusto nyo. O tama, kung ayaw nyo sa akin, okay lang po yan. Hindi po ako magagalit. Maraming inosente sa batas. Sunny Day, Astra Kausing, no? Ron Scalga, may nagkulang po dyan sa ayaw pa uwin dahil kasabot ang ICC, sir. Anyway, ibang bagay naman. Ang akin lang is, mananalo si Digong dito sa kasong ito dahil walang jurisdiction, walang authority ang ICC. Pero dapat, pagkatapos doon, kakasuhan sa Pilipinas si Digong. Magsasakang Porundi, Idol Toto, your opinion is very objective. Yan na makatulong para sa bansa. Di gaya kay Enzo, masyadong subjective ang huwag naman, mabait na tao po si Kainso. Ronald Talaon, agree po talaga, jurisdiction sa Pinas ICC. Agree po, talagang jurisdiction. Okay, salamat. Ansi Abad, marhay na hapon po dyan, Dr. Engineer Bunyog Kausing. Astra Kausing, mga galit kay Duterte, huwag kayong emosyonal. Ang batas ng Pilipinas ang proteksyonan natin. So, Romel Garcia, marami na din po akong natutunan sa inyo. Dr. Toto, tuloy lang ang katotohanan. Salamat po. Salamat din po. Astra Kausing, mag-aral muna kayo sa batas. Huwag kayo maghusga basta-basta may kay Toto. Okay, si Scarlito Pornias. Tapos Ronel Santiago, Astra Kausing, tama ka po, pero alam naman natin, Muslim, mga sumusunod sa vlog ni Toto Kausing, mga ordinaryong tao lang, kaya pinapatawag ko naman sila. Hindi naman ako nasabi na talagang maling-mali sila. I just forgive them because they do not know what they are saying. Ganun lang kasimple. Okay, matagal naging trial lawyer si Toto. Doctor of Law yan. Civil engineer pa yan. O, full scholar ako. Huwag ba nabagitin ang lahat? Ronel Santiago, Astra Kausing, dapat doon sa group ng mga abogado. Marami pong abogado nakikinig sa akin dito, Ronel Santiago. Marami po. Hindi ko lang babagitin mga pangalan. Valerie Serna, Astra Kausing, nag-share lang po siya ng stock knowledge niya. Sunny Day, gaslighting, ang tawag dyan, Astra. Astra Kausing, naging NPC officer at naging lawyer din siya ng National Press Club. Sunny Zuniga, yan si Katoto, magaling talaga, katulad kay Claire, di katulad kay Claire Castro, puro mali ang Duterte. Helen Lay, ako mali na Duterte sa pagpatay ng tao. Ang problema, pinag-usapan natin kung may karapatan ba kay Sisi magliliti sa kanya at maghusga. Wala po. Pero naniwala ako na guilty siya. Yan ang paniwala ko eh. Depende pa yun kung ano talagang ebidensya. Pero naniwala ako po. Dapat dito sa Pilipinas siya lilitisin at husgahan. Noel Igero, sabi mo noon, mali ang Comelec. Bakit hindi mo may panalo, maging kandidato ka? Ay, antayin mo na lang pong apila ko sa Supreme Court. Ganun lang po simple. Ang sabi ng Comelec ay
ano daw ako, kumbaga nuisance. Hayaan mo na. Oh. Anyway, pagdating sa 2020, tatakbo ako presidente, nasa inyo na yun kung tulungan niyo ko. Hindi, kung gusto niyo maging magaling ang presidente, magaling Pilipinas na walang pagnanakaw, bubuto kayo sa akin. Kasi ipupush ko talaga, magtatayo ko ng korte na kung saan ang mga tao na mismo ang magiging judge. Hindi yung mga judges. Si Ronel Saridi, ang mga ay di makamove on. At saka we have to follow the law in the Philippines. Ronel Santiago, didiis lang ang nagbagbarbarians. Vicente, ibig nyo sabihin, na-convert dito si Digong Basisa. Hindi naman po. Saturday, at tracasing evidence, let us evidence for evidence and law for law lang tayo. Ha? Romel Bengson, Dr. Toto. Mamamayan kasi yung DDS mentality. Kaya nahirapan silang hanggat sa mag-argumento nyo. Gerly Dotella, sabi Castro hindi makipagtulungan sa ICC sa temporary release ni Ted Digong pa ibang paraan ay ICC na magpalabas ng kay Digong. Wala na tayong magagawa diyan. Pag sinabi ng ICC, labas ka, wala na kaming authority sa iyo. Wala tayong magagawa diyan. Music lover, ipapabaya ko na sa ICC ang decision diyan kaysa makipagtatalo pa ako. Tama po, music lover, sa isang usapin na hindi ko naman dapat problemahin. Saturday, okay, Wander Mike, David Anyog, do not generalize AJK. Each case has different scenario. Tama po ko eh. Tama rin kayo. Ronel Santiago, Austracasing, kaya ang malakas ang evidence. Music lover, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, bago po mag-usap sa ebidensya, ang lahat ng kaso, alamin muna ng korte kung may authority siya sa kaso. Okay? Pag wala siyang authority, hindi na mag-usap sa ebidensya yun. Useless proposition yan. Wala naman siyang karapatan maghusgay. So, hindi na titignan ng ebidensya. Itapon na yun sa lugar na kung saan may jurisdiction. Sa Pilipinas lang. Sa regional trial court natin. Tomas Salles, malapit na ang katarungan sa mga Pilipino. Matalino si Toto, magbago lang ang opinion dahil nabayaran. Ay, hindi po ako nabayaran. Sana mayaman na po ako ngayon. Alam mo, Tomas Salles, kakaasar din naman sabihin na binayaran ako. Ano bang pruwiba mo? What is your proof? Unang-una, hindi po ako nabayaran. Number 2, sinong ebidensya mo na nabayaran ako? Ganun lang kasimple. Pangatlo, ang sinasabi ko kung ano lang ang batas. Okay? Ang problema po sa inyo kasi, dahil galit kayo, ang wala nang si ibang totoo sa inyo. Yung kakatayin si Digong, yun ang totoo sa inyo. Which is wrong, di ba? Okay. Dapat sana matuto na rin kayo tumingin sa batas kahit nagalit kayo. Maricel, yan din ang sinasabi ni former Chief Justice Panganiban. Ronel Santiago, music lover, hello. Okay, magkapareha kami ng opinion ni former Chief Justice Panganiban, tsaka ni Menardo Guevara. So, ibig sabihin, lumalabas sa Pilipinas, 3 lang kami ang magkapareho ang opinion. The rest, wala na. Iba kung buto-butuhan to, talo na kami. Ako po ay nag-opinion dito bilang hindi kandidato. Kasi if I were a candidate rather, I do not care whether you are mad at me or not, and you will not vote for me just because of my opinion. Because the truth of the matter is, I will cherish the moment whenever my opinion is exalted by the high heavens. Magandang hapon po sa lahat, mga kaibigan ko. Mahal ko po kayo lahat.